Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga karanasan tayo na hindi natin may paliwanag sa ibang tao kung paano nangyayari. Hindi natin yon may babahagi sa iba dahil alam nating hindi naman nila tayo paniniwalaan. At kahit nga tayo ay hindi natin kayang paniwalaan na may misteryong nangyayari sa mundo na hindi natin maintindihan. Ikaw, naranasan mo na bang may makilala ka sa panaginip pero hindi mo naman talaga kilala sa personal? Paano mo haharapin ang nilalang na yon sa panaginip mo kung ito naman ay hindi talaga mortal, kundi isang ligaw na kaluluwang pinaglalaruan ka lamang? Dear Papa Dudut, bago ko po sana simulan ang aking kwento ay gusto ko munang balaan ang mga nakikinig na medyo sensual ang iyahayag ko sa aking liham. Hindi ko rin kasi alam kung nararanasan ito ng iba pero sa na-experience ko noon habang nagbibinata ay parang naging normal lang sa akin ang lahat hanggang sa ngayong may asawa na ako at malapit nang magkaanak. Ako nga pala si Marvin, ngayon ay 31 years old na at kakakasal ko lamang sa long-time girlfriend ko. Isa po pala akong seaman at ngayon ay nakabakasyon. Madalas po akong nakikinig sa mga kwento ninyo sa inyong YouTube channel. Kahit nga noong nasa barko ako ay madalas akong nakastream sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa inyong YouTube channel. Pero bihira ko lang magawa yon kapag nasa barko ako dahil alam naman nating lahat na walang internet sa gitna ng dagat. Nagtatrabaho po pala ako sa isang Caribbean company kung saan mga cruise ship ang pinapatakbo. Sa makatuwid, mga turista at iba't ibang lahi ang madalas kong nakakasalamuha. Waiter po pala ang trabaho ko sa barko. Minsan naman ay bartender. Iba-iba ang naging trabaho ko sa pagiging seaman ko. Depende na lamang kasi kung saan ako ilagay ng agency. Wala naman po akong reklamo dahil malaki naman po ang sweldo ko. Kung ikukumpara kasi sa sahod ko noong nasa Pilipinas, ako ay 10 beses na mataas ang sinasahod ko sa international cruise ship. Kaya kahit pagod ako sa maghapong trabaho at pagharap sa mga turista, ay sulit naman po yun dahil alam kong may maipapadala ako sa pamilya ko sa Pilipinas. Pero hindi po pala tungkol sa karanasan ko sa trabaho ang ikakwento ko sa inyo ngayong araw na ito, kundi ang kwento ko noong college ako. Kakaiba po kasi yon at para bang kahit na sinong katulad kong lalaki ay hindi makakapaniwala sa mga naranasan ko noong nag-aaral pa lamang ako. Aaminin ko po noong college ako ay madalas akong umuuwing lasing galing sa school. May bar po kasi na malapit sa pinapasukan kong eskwelahan. Kaya pagkatapos ng klase ay doon kaagad ang tungo naming magkakabarkada. Pero kahit naman po ganoon ay hindi ko naman po pinapabayaan ang aking pag-aaral. Hindi ko lang po talaga matanggihan ang panunodyo ng aking mga kaibigan. Kaya kahit ako ay napapasama na rin sa mga gimmick namin pagkatapos ng klase. Kaya madalas ay halos umagahin na ako ng uwi galing sa bar. Isang gabi nga noon ay 4:00 na ng madaling araw. Ganong oras ako nakauwi at lasing na. Pagkabukas ko ng pinto ay ang ama ko kaagad ang bumungad sa akin.
Pero sa halip na sermonan ako ng tatay ko ay siya pa ang umakay sa akin patungo sa aking kwarto. Alam naman kasi ng tatay ko na kahit sermonan niya ako ay wala rin siyang mapapala. Masasayang lang ang oras niya dahil tutulugan ko lamang siya dahil sa kalasingan ko. Pero ang gabing yon ang talagang nagbigay sa akin ng kakaibang experience na hindi ko talaga makakalimutan. Wala akong alam na kasama ko noong umuwi ako pero nang saglit kong imulat ang mga mata ko. Noong lumabas ang tatay ko sa aking kwarto ay naaninag ko ang isang babae. Hindi ko lang siya masyadong mamukhaan. Pero kitang-kita ko kung gaano kalagkit ang tingin niya sa akin. Tanda ko pa nga noon na tinanong ko si tatay kung sino ang babaeng yon sa harap ng kama ko pero hindi siya nagsalita. Nang maiwan ako sa kwarto kasama ang babae ay bigla kong naramdaman ang paghaplos niya sa dibdib ko. Pinigilan ko pa nga siya noong una dahil baka mapagalitan kami. Pero hindi siya natinag sa ginagawa niya hanggang sa gumapang ang daliri at mainit niyang palad sa loob ng pantalon ko. At dahil nga hinang-hina ako at wala na akong lakas. Nang mga oras na yon ay hindi ko na siya nagawa pang sawayin. Marahil ay nadala na rin ako ng nag-iinit kong katawan. Kaya nung maglapat ang aming mga labi ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na bumawi sa mainit niyang mga halik. Nakita ko na nga lang na wala na siyang saplot na kahit na ano sa katawan nang sandaling imulat ko ang aking mga mata. At aminin kong sobrang sexy ng babaeng yon na gustong magpainit ng gabi ko. Hindi ko na namalayan ang mga sumunod na nangyari, Papa Dudut. Naramdaman ko na lang kasi ang mainit na pagbalot na kung anong bagay sa aking pagkalalaki. Napasinghap pa ako nang mas lalong sumikip ang pagkakabalot na yon habang tila nagsasayaw ang babae sa ibabaw ko. Hindi ko alam kung paano ko mapipigilan ang pakiramdam na yon dahil para akong nalulunod sa pakiramdam ng pagkasabik. Hindi ko na namalaya na sa isang iglap ay tuluyan na ngang naibuga ang mainit na pakiramdam na nais kumawala sa akin. Matapos nga ang gabing yon ay nagising na lamang ako na walang kahit na anong saplot sa katawan. Pero nang ibaling ko naman ang aking sarili sa katabi ay wala na roon ang babaeng kasama ko kagabi. Dahil nga sa pagtataka at pagkagulat ay nakatapis lang akong lumabas ng kwarto at nadatnaan ng aking tatay na nagkakape sa mesa habang nagbabasa ng dyaryo. Tinanong ko siya kung saan nagpunta ang babaeng kasama ko kagabi. Pero ang sagot naman niya ay wala naman daw akong kasama kagabi. Umuwi lang daw akong mag-isa na lasing at umuungol pa nang iwan niya ako sa kwarto. Hindi ko alam kung paano nangyari ang bagay na yon pero tandang-tanda ko talaga na may kasama akong babae at may naganap sa aming dalawa. Tinanong ko pa si tatay kung totoo ang sinasabi niya dahil kitang-kita ng mga mata ko na may babaeng nakipagtalik sa akin ng gabing yon. Wala naman daw siyang nakitang ibang kasama ko nang makauwi ako kaya sigurado siya na wala akong kasamang babae sa kwarto. Dala lang daw siguro ng kalasingan kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Ang karanasan kong yon ay nagsilbing paalala sa akin na huwag nang masyadong magpakalango sa alak. Tingin ko kasi ay may kung anong pumasok sa sistema ko kaya kung ano-ano ang nakikita ko ng mga oras na yon. Ikinuwento ko naman sa mga kabarkada ko ang nangyari sa akin ng gabing yon pero sa halip na maniwala sila ay pinagtawanan pa nila ako. Baka dahil sa pagpapantasya ko sa mga kaklase naming babae ay kung ano-ano na ang mga nakikita ko kapag nakakainom. Pero sa totoo lang, para kasing totoong nangyari ang lahat ng yon. Kaso alam ko namang kahit na sino ay hindi maniniwala sa akin. Kaya binaliwala ko na lamang ang lahat ng naganap. Naging normal naman ulit ang takbo ng buhay ko pagkatapos ng lahat. Hindi ko na lang inisip pa ang mga nangyari noon at ipinagpatuloy na lamang ang buhay ko bilang estudyante. Pero dahil nga bata pa ako noon at madaling matukso, hindi pa rin nawawala ang impluwensya ng mga barkada. Madalas pa rin akong umuuwi ng madaling araw
Yun nga lang ay mas control ko na ang pag-inom ko ng alak. Pero nagbago ang lahat ng yon nang makilala ko si Cha. Matagal ko na siyang kapitbahay at bunsong kapatid ng schoolmate ko noong elementary. Hindi ko lang siya malapitan noon dahil nahihiya ako sa schoolmate ko. Sobrang layo kasi ng personality naming dalawa. At tingin ko ay hindi niya ako magugustuhan para sa kapatid niya. Ang kuya niya kasi ay matino at walang kahit na anong bisyo. Hindi katulad ko na laman ng mga bar club pagkatapos ng klase. Pero kahit ganoon ay naglakas loob pa rin akong lapitan si Cha para mapalapit naman ang loob ko sa kanya. Isang umaga nga noon ay papasok na ako sa school at nakita ko siyang nag-aabang din ng jeep sa may waiting shed. Dahil dala ko naman ang aking motor ay hindi na ako nag-atubili pang alokin siya ng sakay sa motor ko. Nag-alinlangan pa nga siya nung una dahil hindi naman daw niya ako kilala. Pamilyar lang daw ang mukha ko sa kanya dahil magkabarangay kami. Pero hindi naman niya alam ang pangalan ko. Dahil nga doon ay formal na akong nagpakilala sa kanya at inalok siya ng sakay para maihatid sa kanyang eskwelahan. Late na rin kasi siya noong mga panahon na yon. Kaya naman pumayag na siyang ihatid ko siya sa kanyang pinapasukan. Doon ko natuklasan na pareho kami ng kursong kinukuha ni Cha. Magkaiba nga lang ang aming pinapasukang eskwelahan. Pero sa palagay ko noon ay magkakasundo kami pagdating sa pag-aaral. Simula nga noon ay madalas ko na siyang inihahatid sa kanyang eskwelahan. Pagkatapos naman ng klase hindi na ako sumasama sa mga barkada ko. Dumidiretso na ako sa school niya para sunduin siya at yayain kumain sa labas. Nagtagal naman ng ganon ang naging setup naming dalawa hanggang sa tanungin ko siya kung pwede ko siyang ligawan. Pumayag naman siya pero binalaan niya ako na kailangan ko raw maging handa sa ugaling meron siya. Hindi raw siya katulad ng ibang babae na nakakarelasyon ko na madaling makuha, lalong lalo na sa kama. Puro naman ang intensyon ko sa kanya papadudod at kaya ko namang patunayan yon. Alam ko rin na hindi siya katulad ng iba kong nakarelasyon na mabilis bumigay at sila na mismo ang nag-i-insist na may mangyari sa amin. Lalaki ako at mapusok noong mga panahong yon. Kaya hindi ko na natatanggihan kapag babae na ang unang nag-move. Pero sa pagkakataong yun ay ibang magiging treatment ko kay Cha. Alam ko rin naman na hindi magiging madali ang lahat dahil mataas ang standards ng pamilya niya. Matalino ang lahi nila at halos lahat ng mga kapatid niya ay nakapagtapos sa magagandang universities at colleges dito sa bansa. Pero hindi naging balakid yon para tumigil ako sa kagustuhan kong mapalapit sa kanya. Alam ko rin namang mataas ang tingin ng lahat sa pamilya niya. Kaya kahit mahirap maabot ang standards ni Cha sa isang lalaking magugustuhan niya, ay gagawin ko ang lahat para ako mismo ang makapunta sa pwestong yon. Hindi rin naman nagtagal ay sinagot din naman ako ni Cha. Sobrang saya ko ng araw na makuha ko ang matamis niyang oo. Ipinakilala niya rin ako sa kanyang pamilya noong nagkaroon ng salo-salo sa kanila. Doon ay nakita ko ulit ang kuya niya na kabatch at schoolmate ko noon. Hindi ko magawang makatingin ng straight sa kuya niya sa hiyang nararamdaman ko. Sino ba naman ako kumpara sa kuya ni Cha na graduate ng cum laude? Pero nawala ang hiya na yon nang lapitan niya ako at batiin. Tagal daw naming hindi nagkita. Natuwa naman ako dahil naging mainit ang pagtanggap sa akin ng pamilya ni Cha. Hindi naman ako nakaramdam na out of place ako noong nasa pagtitipon kami. Palabiro at mahilig din pala sa kalokohan ang ibang kapatid at pinsan ni Cha kaya naman madali ako nakaget along sa kanila ng mga oras na yon. Pero isang beses itinawag ako ng kuya ni Cha at sinabing gusto niya akong kausapin ng personal. At kami lang. Pumayag naman ako at sumunod sa kanya sa balcony ng kanilang bahay. Tinanong niya ako kung totoo ang nararamdaman ko para sa bunso niyang kapatid.
Sinabi ko naman sa kanya na puro ang intensyon ko sa kapatid niya. Wala naman daw siyang magagawa kung ako talaga ang itinitibok ng puso ni Cha. Pero binalaan niya ako na oras na masaktan ko ang kapatid niya ay buong pamilya ko ang makakalaban niya. Pero alam ko sa sarili ko na wagas ang nararamdaman kong pagmamahal kay Cha. Kaya hindi siya dapat mag-alala. Naging masaya naman ang relasyon naming dalawa ni Cha, Papa Dudut. May mga times na nagkakatampuhan kami pero napag-uusapan pa rin naman namin. Tulad kasi ng tipikal na magkarelasyon. May mga oras na hindi kami nagkakaunawaan sa mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Akala ko nga noon ay matatapos na ang mga kakaibang karanasan ko simula nang makilala ko si Cha at maging kami. Pero hindi ko inaasahan na mauulit ang mga nangyari noon sa akin. Isang gabi na nagkatampuhan kami ni Cha ay ako mismo ang nagyaya sa mga barkada ko na mag-inom sa bar. Sobrang sama kasi ng loob ko. Ng mga sandaling yon, nang hindi siya magpaalam sa akin na sasama siya sa mga kaibigan niya sa swimming nila. Tinanong ko naman siya kung pwede akong sumunod pagkatapos ng klase ko pero ayaw niya. Nagbanta pa siya na makikipag-break daw siya sa akin kapag sumunod ako. For girls lang naman daw kasi ang kanilang night swimming kaya walang ibang pwedeng pumunta kundi sila lang na magkakaibigan na babae. Wala na rin akong nagawa noon dahil naroon na siya bago pa niya sabihin sa akin ang lahat. Dahil nga sa sobrang sama ng loob ko ay naisipan kong magpakalango sa alak kasama ang mga kaibigan ko. Biniro pa nga nila ako na nagbabalik loob na raw ako sa pagiging lasinggero kaya dapat pati yon ay i-celebrate naming magkakaibigan. Ang gabi rin yon ay hindi ko ipinaalam kay Cha kaya naman halos inumaga na ako nang uwi pagkatapos ng inuman naming magkakabarkada. Tulad ng dati ang tatay ko ang unang bumungad sa akin nang kumatok ako sa pinto ng bahay namin. Inalalayan niya lamang ako patungo sa kama ko at humiga roon. Hindi ko na alam kung paano pa ako nakauwi ng bahay pero nang mahiga ako sa aking kama at iwan ako ng aking ama sa kwarto ay nakaaninag na naman ako ng imahe ng babae sa harapan ng kama ko. Hindi ko pa masyadong maaninag ang kanyang mukha pero naramdaman ko na lamang ang mainit niyang hininga na lumapat sa aking leeg. Tila ba nakakakiliting boltahe ng kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Nang maramdaman kong lumapat ang mainit niyang labi sa aking tenga. Hindi ko na rin napigilan ang mga palad niyang walang paalam na pumasok sa pantalong ko at tinaplos ang aking pagkalalaki. Hindi naman ako nakapanlaban dahil nalunod na ako sa pakiramdam na yon na matagal ko nang hindi ulit nararamdaman. Hindi ko na malaya na unti-unti na palang bumababa ang maalab niyang halik sa aking dibdib. Ang mga kamay ko naman ay tila may sariling buhay na hinubad ang aking kasuotan at inayaang pagsawaan ng babaeng kasama ang aking buong katawan. Saglit kong nakalimutan si Cha ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi ko na rin namalayang nasa gitna na pala ako ng mainit na pakikipagbakbakan ng babaeng kasiping ko na hindi ko naman kilala kung sino. Ang mahalaga lang sa akin na mga oras na yon ay makaraos ako at mabawasan ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. Nang sumunod na araw ay nagising na lamang ako na wala ng kahit anong saplot sa katawan ko. Pero nang tingnan ko naman ang tabi ng kama ko ay wala namang babae doon. Hindi ko talaga maunawaan kung paano nangyari na hindi ko man lang nadatnan ang sarili kong katabi ang babaeng nakatali ko kinagabihan. Malinaw pa kasi sa isipan ko na may babaeng akong nakasiping at ramdam na ramdam ko kung paano niya ako pinaligayan ng gabing yon. Pero ang nakapagtataka ay wala naman ako noong gumising siya. Nang gumising ako ay nadatnan ko ang aking amang nagkakape. Pasimple ko siyang tinanong kung sino ang naghatid sa akin pauwi pero ang sabi lang niya ay wala naman daw akong kasama nang umuwi ako. Tinanong pa niya ako kung bakit ako naglasing noon
Ganun kung may away daw kami ni Cha ay pag-usapan na lang daw naming dalawa at hindi yung gagawa kami ng bagay sa paraang magkakasakitan kami. Bigla akong na-realize ang sinabi sa akin ng aking ama kaya naman nagmamadali akong magbihis at pinuntahan si Cha sa kanilang bahay. Nadatnang ko naman siyang nakaupo sa kanilang salas at umiiyak. Tinanong ko siya kung anong problema pero sampalang isinagot niya sa akin. Nagtaka ako sa ginawa niya at napatanong kung bakit niya ako sinampal. Ang sabi lang niya ay sobrang kapal daw ng mukha ko na harapin siya. Pagkatapos ng ginawa ko kagabi. Tinawagan pala niya ako kagabi at nang sagutin ko yon ay narinig niyang parang umuungol ako at may ibang katalik. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot sa nangyayari sa akin pero kahit ako ay nahihiwagaan din sa mga naganap sa akin ng gabing yon. Ipinaliwanag ko sa kanya na wala akong ibang babaeng kasama ng gabing mangyari ang sinasabi niya. Hindi ko rin maipaliwanag sa kanya kung anong narinig niya pero sinigurado ko sa kanya na wala akong nakatalik na iba. Witness ko rin ang aking ama sa nangyari. Alam kong hindi siya maniniwala sa akin sa mga sinasabi ko kaya naman para mapatunayang inosente ako ay inalok ko siyang sumama sa akin kasama ng mga barkada ko. Formal ko na rin siyang ipapakilala sa mga kaibigan ko para tuluyan nang mawala ang pagiging lasenggero ko. Yun lang kasi ang naiisip kong paraan para hindi niya ako iwan at huwag na kaming mag-away pa. Pero habang kausap ko siya ay bigla naman akong tinawag ng kuya ni Cha at sinabing gusto niyang akong makausap ng personal. Iniwan naman kami ni Cha at saka ko hinarap ang kanyang nakakatandang kapatid. Kinakabahan pa ako nung una pero nang sabihin niyang may kailangan siyang sabihin sa akin ay doon ko inihanda ang sarili ko. At mukhang kailangan kong ang ihanda ang aking sarili dahil sa narinig ko mula sa kanya. May isang babaeng kaluluwa raw ang madalas sumusunod sa akin at mukhang nagkakagusto sa akin. Nung una niya raw akong makita sa family reunion nila, ay may nakita siyang presensya sa likuran ko na isang babae. Nung una ay hindi niya pinansin yon dahil akala niya ay ligaw na kaluluwa lamang yon. Pero nang tumagal ay sinusundan na ako nito kahit saan. Hindi ko naunawaan kung anong ibig sabihin ng kuya ni Cha, Papa Dudut, pero hindi nga rin ako naniniwala sa mga sinasabi nito nung una. Pero sa mga kakaibang nangyari sa akin ay parang unti-unti ko nang nalalaman kung bakit nagkakaroon ako ng katalik na babae na hindi ko naman nakikita. At nangyayari lamang yon sa tuwing malalasing ako ng sobra. Tinanong ko naman ang kuya niya kung ano ang pwede kong gawin para layuan ako ng sinasabi niyang kaluluwa ng babaeng nagkakagusto sa akin. Isa lang ang sinabi niya ng mga oras na yon. Ako lamang daw ang tangi makapagtataboy sa babaeng yon. Wala siyang ideya kung paano ko magagawa ang bagay na yon pero kung sakali raw na magpakita sa akin ang babaeng multo ay gumawa raw ako ng paraan para siya na mismo ang lumayo sa akin. Bigla ko naalala ang kwento sa akin ni Cha. May third eye daw ang kuya niya at madalas pagkakitaan ng mga kaluluwang ligaw. Pero kahit kailan ay hindi niya kinausap ang mga yon dahil natatakot siyang gamitin siya ng mga masasamang elemento sa paligid sa mga binabalak ng mga ito. Saka pa lang ako naniwala sa mga sinabi ng kuya ni Cha nang maalala ko ang kwento sa akin ng girlfriend ko. Yung araw din na yon ay kinausap ko si Cha at nakipag-ayos na rin sa kanya. Isinama ko rin siya sa isang bar kasama ang mga barkada ko para formal na ipakilala siya bilang girlfriend ko. Nagulat pa nga ang mga kaibigan ko nang sabihin kong may girlfriend na ako. Kaya raw pala hindi na ako masyadong nagsasasama sa kanila dahil may iba na akong pinagkakabalahan. Pero natutuwa naman ako dahil maganda ang ipinakita ng mga kaibigan ko kay Cha nung ipakilala ko siya sa kanila. Maaga rin naman kaming umuwi dahil ipinangako ko sa tatay ni Cha na hindi kami magpapagabi. Mag-alas 10 pa lamang nang maihatid ko siya sa bahay nila. Bago ako magpaalam sa kanya ay humingi muna ako ng pasensya sa mga nagawa ko. Ganon din naman siya. Nagsorry din dahil sa naging matigas ang ulo niya. Ikinuwento ko na rin kung ano ang napag-usapan namin ng kuya niya. Nagtaka nga siya at nagulat sa mga nalaman. Hindi niya sinabi ng kuya ni Cha sa kanya ang kaluluwa ng babaeng sumusunod sa akin.
noong nagkita kami sa family reunion nila. Sinabi ko rin na nagkakagusto sa akin ang babaeng yon. Akala ko nga ay magsiselo siya pero sa halip na selos ang maramdaman niya ay natawa lamang siya sa mga nalaman niya. Bakit daw kasi sa dinami-daming magiging kaagaw niya sa akin ay isang multo pa. Hindi ko tuloy alam kung ma-offend ako sa sinabi niya o matatawa na lamang din. Pero sa palagay ko ay mas okay na yon kesa may panibago na naman kaming pag-awayan. Papadudot dahil nga sa mga nalaman ko ay kaagad din akong nag-isip ng paraan kung paano mapapaalis ang kaluluwang tinutukoy ng kuya ni Cha. Sa mga misteryo kasing nangyayari sa akin itong mga nakalipas na gabi, ay may hinala na akong kung sino ang babaeng nakakatali ko sa tuwing malalasing ako. Yun ay walang iba kundi ang multo ng babaeng nagkakagusto sa akin. Isa lang ang paraang naisip ko para iwasan na ako ng kakaibang nilalang na yon na hindi ako nilulubayan. Kailangan kong magpakalango sa alak pero kailangan ko ring kontrolin ang sarili ko oras na magparamdam ulit ang multong yon at pagsamantalahan ako. Hindi ko rin kasi alam kung anong nagugustuhan sa akin ng babaeng multo na yon. Hindi naman ako kagwapuhan at isa pa'y wala akong makitang magandang karakteristik sa sarili ko na maaaring maka-attract ng kagaya niya. Bago ko gawin ang binabala ko ay pinuntahan ko muna ang kuya ni Cha at sinabi sa kanya ang plano ko. Nagulat nga ako na maging siya ay nakaranas din ng ganong kakaibang karanasan. Hindi nga rin daw niya kilala ang mga nakakatalik niya sa panaginip. Akala nga rin daw niya ay totoong nangyayari ang bagay na yun sa kanya pero nagigising na lamang siya na wala naman siyang katabi. Tinanong ko siya kung nangyayari ba yon kapag nalalasing siya ng sobra. Pero ang sabi lang niya ay hindi. Nangyayari lang daw ang bagay na yon kapag sobra siyang stress sa buong araw. Doon ko nalaman na ang mga taong napapanaginipan natin na hindi natin kilala ay mga multo na nagmamasid sa atin habang natutulog tayo. Kahit sino naman daw ay pwedeng matipuhan ng mga katulad nilang nilalang. Ang kaibahan nga lang namin ng kuya ni Cha ay iisa lang ang babaeng nakakatali ko sa aking panaginip kapag lasing samantalang siya ay iba-iba. Nakakatawang isipin na hindi lang pala ako nakakaranas ng ganong kakaibang experience. Matapos nga ang naging usapan namin ng kuya ni Cha ay nagpaalam ako kay Cha na magiinuman kami ng mga barkada ko. Eksakto kasing birthday ng isa sa mga kaibigan ko kaya nagkayaan kaming mag-bar hopping. Pinayagan naman ako ni Cha basta raw hindi ako masyadong magpapagabi. Mag-message na lang daw ako sa kanya oras-oras para hindi siya nag-aalala sa akin. Sinunod ko naman ang lahat ng bili ng girlfriend ko pero hindi ko na rin namalaya ng oras kaya nang lumalim ang gabi ay hindi ko na siya na-message. 3:00 na nga ng madaling araw ako nakauwi at tulad ng dati si tatay pa rin ang nagbukas ng pinto para sa akin. Dumiretso kagad ako sa aking kwarto para magpahinga. Hindi ko inalala kung anong pwesto ko sa kama at basta na lamang akong humilata. Ramdam ko na umiikot ang buong paligid ko at wala na halos akong lakas para tumayo pa. Pero kahit lango ako sa alak ng mga oras na yon ay inalala ko pa rin ang kailangan kong gawin kaya ako nagpakalasing. Papadudot ilang sandali lang akong nakapikit ay naramdaman ko na ang mainit na hanging dumadampi sa aking leeg. Hindi ko alam kung dala lamang yon ng alak sa katawan ko pero parang gumagapang yon patungo sa aking labi. Maya-maya lang ay naramdaman kong may kamay na kung sino ang pilit na ipinapasok sa loob ng aking pantalon. Hinayaan ko lamang siyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin at iniisip ko kung magagawa ko bang kontrolin ng lahat sa sitwasyong yon. Sa tingin ko naman ay magagawa ko dahil bigla na lang nagising ang diwa ko habang nasa kalagitnaan ng pananamantala sa kahinaan ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mata hanggang sa tumambad sa akin ang hubad na katawan ng isang babae. Kagad ko siyang itinulak palayo sa akin at hindi ko inalala pa kung masasaktan pa siya sa ginawa ko dahil alam ko namang hindi siya pangkaraniwang nilalang. Sa pagkakataong yun ay nakita ko namang malinaw ang itsura ng babaeng multo na nahuhumaling sa akin. Tunay ngang maganda siya at may alindog ang katawan. Kaya lang ay natakot ako nang makita ang kabuuan ng kanyang mukha. Itim na itim ang kanyang mata at maputla siya.
Kahit naunahan ako ng takot ay buong tapang ko pa rin sinabi na layuan niya ako at patahimikin na ang buhay ko. Pero hindi niya raw kayang gawin yon dahil gustong gusto niya ako. Hindi ko akalain na mahuhumaling sa akin ng husto ang babaeng multong yon. Para kong baliw sa ginagawa ko. Pinagtatabuyan ko talaga ang isang multong nagkakagusto sa akin. Hindi normal para sa iba ang nangyayari pero totoo pala talagang may mga nilalang na katulad ng babaeng yon na handang gawin ang lahat para maangkin ang mga mortal na katulad ko na nagugustuhan nila. Sinabi ko pa sa kanya na may girlfriend na ako at hindi na niya ako pwedeng guluhin pa. Hindi ko alam kung mapapalis ko siya sa ganong paraan pero yun na lang kasi ang naisip kong gawin para tuluyan na niya akong layuan. Bigla ko na lang narinig ang kanyang paghikbi hanggang sa tuluyan na nga siyang maglaho na parang bula sa harapan ko. Sa paglalaho niya ay bigla akong nagising sa isang malalim na pagtulog. Namalayan ko na lamang na nasa harap na pala ng kama ko si Cha at nakapamewang akong pinagmamasdan. Nakataas pa ang isa niyang kilay at tingin ko ay galit siya sa akin ang mga oras na yon. Napalayas ko nga ang multo ng babaeng nagkakagusto sa akin pero sa pagising ko ay isang babae naman ang hindi ko magawang palayasin kahit gusto na niya akong patayin. Tinanong niya kung anong oras ako umuwi at bakit hindi man lang daw ako nag-message sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya ang totoo at ikinuwento ko na rin na tuluyan ang nawalang babaeng nagkakagusto sa akin. Pero hindi pa rin napawi noon ang init ng ulo niya. Buong araw nga ay hindi niya ako pinansin kaya halos hindi ako mapakali dahil ayaw man lang niya akong kausapin. Papadudot kahit na minsan ay may pagkamatampuhin si Cha at may katigasan ng ulo ay hindi ko siya sinukuan. Hindi ko na kasi makikita pa sa ibang babae ang future na nakikita ko sa kanya. Ganon ko siya kamahal. At kahit na anong klaseng nilalang pa o sino pa ang humadlang sa amin ay hindi ko papayagan dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala siya sa tabi ko. Alam kong cheesy pakinggan at masyado ng cliche ang mga ganong sentimiento ko pero sa totoo lang ay yun ang nararamdaman ko. Pagkatapos nga namin makagraduate ni Cha ay kaagad kaming naghanap ng trabaho. Medyo naging mahirap din ang pinagdaanan ng relasyon namin dahil sa long distance relationship naming dalawa. Magkaiba kasi kami ng cruise ship na pinapasukan pero lagi namang kaming nagkakatawagan pagkatapos ng aming trabaho. Ngayon ngang buwan ay ikinasal na rin po kami at balak na lang din naming magtayo ng negosyo para sa bubuin naming pamilya. Pero dahil nga sa hindi pa sapat ang ipon naming mag-asawa ay ako muna ang nag-apply ulit sa barko. Sa susunod na buwan nga ay aalis na ulit ako para makipagsapalaran sa ibang bansa. Matagal ko na rin inihanda ang sarili ko kung sakaling magkapamilya na ako kaya naman bago ko umalis ay bumili na ako ng bahay namin ni Cha na hindi namang kalayuan sa tinitirhan ng mga magulang namin. Para na rin masecure ko ang future naming dalawa ay pinag-iipunan ko na rin ang educational plan ng magiging anak namin. Siguro para sa iba ay napaka-imposible ng kwentong inilahad ko. Pero sa totoo lang, wala akong pakialam kung may hindi maniwala sa kwento ko. Baka nga ang ibang nakikinig sa inyo ay pinagtatawanan ako o sasabihan ako ng kung ano-ano. Hindi ko na rin ipapaliwanag pa kung kabaliwan lang talaga ang pinagsasabi ko. Basta ang sa akin lang, may mga kakaibang pangyayari sa buhay natin na hindi po natin kayang may paliwanag. Bago ko sana tapusin itong kwento ko, ay gusto kitang pasalamatan Papa Dudut. Kung hindi dahil sa YouTube channel mo ay baka nanatiling lihim na lamang para sa akin ang kwento ko. Nang mabalitaan ko nga na may nag-send ng mga kwentong katatakutan dito sa channel mo, ay kaagad ako nag-send ng letter sa iyo. Hindi ko alam kung nakakatakot ba itong karanasan kong ito pero hindi kasi normal para sa akin ang mga pangyayaring yon. Kaya naisipan kong ikwento sa inyo ang mga na-experience ko noon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa nitong kakaibang kwento ko. Sana'y mas marami pang mag-send sa inyo ng kwentong katatakutan nila. Gabi-gabi kasi akong nag-aabang sa inyo habang nandito pa ako sa Pilipinas. Pag akyat ko kasi sa barko ay baka mahirapan na ako makapakinig sa channel ninyo.
Gusto ko rin sanang makita kayo ng personal dahil noon pa man ay idol ko na kayo bilang DJ sa radyo na madalas kong pakinggan noon. Sana ay dumating ang pagkakataong yon at kung mangyari nga ay hindi ko yon palalagpasin. Lubos na gumagalang, Marvin. Weird man kung iisipin pero may mga kaluluwang ligaw na maaaring magkaroon ng koneksyon sa ating mga mortal. Hindi lang natin yun napapansin dahil mas madalas ay hindi natin sila nakikita. Pero nagagawa nilang kausapin at gambalain tayo sa kakaibang paraan tulad na lamang ng sa panaginip. Katulad na lang na nangyari sa letter sender natin na si Marvin. Nagkagusto sa kanya ang kaluluwa ng isang babaeng matagal na pala siyang sinusundan. Pero hindi niya namalayan na nagagamit na pala siya ng multong yon sa panaginip. Kaya kung may karanasan kayong katulad ng sa kanya ay palagi ninyong ingatan ang sarili ninyo at huwag kalimutang magdasal sa Panginoon. Huwag pong kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Pagkatapos pong makinig dito, pwede po kayong makinig doon sa isa ko pang channel na voice over by Jason Steele, ang Kaistorya YouTube channel. At ganoon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.